Isang magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig natin dito sa Tagalog Health Talks. Ngayong araw na ito po ay sasagutin natin ang tanong, kailan nga ba kailangan or kailan usually ino-order ng inyong doktor ang isang chest x-ray kapag may ubo ang pasyente? Pero bago po yan, magbigay po tayo ng konting information related sa ubo. Itong ubo po, ito ay isang natural na reflex ng ating katawan para maalis sa ating lalamunan or sa ating throat at sa ating airways ang anumang irritant. Pag sinabing irritant, pwede po itong mucus or ito yung phlegma, pwede rin po itong foreign body, halimbawa kung na-choke ang pasyente, lalo na sa mga bata kung kumain ng hotdog, tapos sa halip na sa esophagus pupunta, doon po sa daanan ng hangin na papunta. So, ang tendency po ng katawan natin, iuubo niya yan ang iuubo para matanggal itong nakabarang ito. At kung plema po ang dahilan kaya't umuubo ang pasyente, meron tayong dalawang klase ng ubo. Yung una, yung tinatawag na productive cough, tinatawag din po ito na wet cough. Ibig sabihin, merong napoproduce na plema or phlegm sa ating lalamunan or doon sa airways. Pag sinabi po nating airways, ito yung daanan ng hangin papunta sa ating baga. Ang ikalawang klase naman po ng ubo ay yung tinatawag na non-productive cough or ito po yung kalimitan nating naririnig na dry cough. From the name itself, pag sinabing dry cough, walang plema or walang mucus na napoproduce. Ngayon, ito pong chest x-ray na tinatawag din ito bilang chest radiograph, ino-order po ito ng mga doktor, kalimitan, una, kapag may abnormal na vital signs ang kanyang pasyente, whether sa kanya pong tibok ng puso or yung heart rate, sa kanyang respiratory rate or yung bilang ng paghinga niya kada minuto at sa kanyang temperatura. Sa heart rate po, lalo na ito sa mga adults, kapag more than 100 beats per minute po, yan, isa po yan sa indication na maaaring mag-order ang inyong doktor para sa chest x-ray. Kung ang kanya pong limit ng paghinga ay more than 24 times per minute, ibig sabihin hinahabol niya yung kanyang hininga. At kung ang kanyang temperatura ng katawan ay more than 38 degrees Celsius, ibig sabihin may lagnat ang pasyente. Kasi po pag tumaas ang temperatura natin, ibig sabihin merong nilalaban ng impeksyon ang ating katawan. At bukod po sa abnormal na vital signs ng pasyente, kung may nakita po na abnormal na resulta sa eksaminasyon ng baga ang inyong doktor, pwede rin po siyang mag-order ng chest x-ray. Gagamit po usually ang inyong doktor ng stethoscope, papakinggan niya yung inyong paghinga. At kung may mapansin siya or madinig siya na rails or crackles, ito po yung parang cracking or rattling sound. Alam niyo po yung rattle na laruan ng mga sanggol ng mga babies, yung kapag po inyong inalog yun, merong rattling sound. Kapag may narinig siyang ganong sound, ibig sabihin po noon, posibleng may pneumonia, COPD, pulmonary edema, or heart failure ang pasyente. Nangangahulugan po kasi itong rails or crackles na merong fluid or secretions yung airways natin dyan sa baga. Itong airways po, nabanggit natin kanina, ito yung daanan ng hangin dito sa loob ng ating baga. Kaya't kung may accumulation po ng fluid or secretions dito sa airways, magpo-produce po ito ng tinatawag na rails or crackles. Tandaan po, ito yung parang cracking or rattling sound. Kung ang ubo po ng pasyente ay may kasamang alteration in mental status, ano ba itong mga alteration in mental status na ito? Halimbawa po yung pagbabago sa kamalayan or consciousness ng pasyente. Halimbawa, masyado siyang nagiging antukin lately. Kung siya ay nako-confused, kung siya ay nagiging disoriented, parang hindi niya alam nasaan na ba siya ngayon, anong araw na ngayon, anong nangyayari na ngayon. Kung ang pasyente ay bigla na lang naging makakalimutin. Kung ang pasyente ay nakaranas ng hallucination lately. Pag sinabi po nating hallucination, ito yung nakakakita
nakikita or nakakarinig ang pasyente ng mga kung ano-anong bagay na wala naman talaga doon. Maaari din pong makaranas ang pasyente ng delusions. Ito yung mga maling paniniwala. Pwede rin pong kasabay ng ubo niya, makaranas siya ng anxiety, depression, social withdrawal, yung parang ayaw na niyang makihalubilo na dati naman nag-e-enjoy siyang makihalubilo sa mga tao. Ang pagkakaroon ng unusual behavior at pagkakaroon ng emotional outburst, yung sobra naman siyang nagiging magagalitin na hindi naman siya dating ganoon. Kapag ang ubo po ng pasyente ay may kasamang alteration in mental status katulad ng ating mga nabanggit, maaari rin po na mag-order ang inyong doktor ng chest x-ray. Maaaring magtaka po kayo bakit magkakaroon ng alteration in mental status katulad ng mga nabanggit natin kapag may ubo ang pasyente. Tandaan po natin na kapag may fluid or secretions katulad ng plema na bumabara doon sa ating airways, at itong airways, ito po ang daluyan ng hangin papunta sa ating baga, tandaan po natin na maaaring magkaroon ng decrease in oxygenation. So mas kakaunting oxygen ang makukuha ng iba't ibang parte ng ating katawan. At kasama na po dyan ang ating utak. Pag decrease ang oxygen na nakukuha ng ating utak, maaari pong magkaroon ng alteration in mental status. Kung nagustuhan nyo po ang ating video at nais nyo pa pong makapanood ng iba pang Tagalog health videos, paki-like lang po at mag-subscribe sa ating channel dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Dayan at maraming salamat po sa inyong panonood.